Gobernong Balitaan, Pangga, Bida Ka, a teleradyo program of the Philippine Information Agency o PIA, Davao del Sur and Davao Occidental, with the partnership of the DXNW Energy FM 91.1 Digos in taking on the following agencies' advocacy campaigns nationwide. Gobyernong Balitaan din sa Energy FM 91.1, Pangga, Bida Ka. Sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahilan magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Lupa ay niyayanig ng mga awitin, lahat na paiindang sasaya ng himig, kay sarap ng buhay na inaalay sa pasasalamat at pagpupugay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Hello everyone, good morning. Maimbunta ka na itong tanan mga suking tigpaminaw. Isibo yung orasan, alas 9:15 na sa Kabuntagon. Adlaw karon nga Martes, pizza 11 sa bulan sa Pebrero, kasamtangang tuig. Welcome mga pangga sa atong programang Gobyernong Balitaan, Pangga, Bida Ka, with our partnership ng Philippine Information Agency through Ma'am Karina Cayon for Davao del Sur and Occidental Province. Live ta mga pangga dinhi sa 91.1 Energy FM, basta energy per me. Naka-energy na ba ang lahat pangga? Yeah, baby! Alright, baby. Thank you, bebe. Well, mga palangga, no? Hapit na gyud ang sugod sa kampanya sa mga senatorial candidates. National level mga pangga, ugma na pizza 12 ang sugod, no? Karong gabi idi ay midnight 12 o'clock. Karong gabi sugod na ang kanang official na campaign period para sa mga senatorial candidates. Uy, by the way, murag siguro ikuan ron kanang motorcade, no? I think parang kay Senator Bato yata Here in Digos. Alright, nahiringan rin ako na nag-message ako kung mag-join ba daw. Ko no, wala man tayo invitation, mga pangga. Pero kuan man gud na political activities. Okay mga pangga. Karon asa naman atong guest? Ingna daw si Kuan, Karina. Alright, good morning sa atong mga kaigsuunan sa probinsya sa Davao del Sur, mga lumupyo sa siyam ka munisipyo o usa ka syudad. O good morning usab sa ato ang Occidental Province nga dunay 5 ka mga munisipyo. Lagyo kaayo no ilang munisipyo. Ato ang sayron karon mga pangga, no? Tungod kay magsugod na ang kampanya ang ugmang adlaw, pero ang ato ang mga local candidates
sa March pa po, March 28 pa po sila mag-start. Sayaw 45 days lang man ang campaign period no sa local candidates. Pero parang last year nag-start na sila eh. kalikasan at kultura. Okay, mga pangga no, ato ang timbayaon usab ang 232 ka mga punong barangays in the province of Davao del Sur and 105 punong barangays sa ato ang Occidental Province. Good morning sa ato ang mga enforcers, ato ang mga kapulisan, ato ang mga kasundaluhan, ato ang mga kaubanan nga naa sa COMELEC. Alright? So ang balaod sa COMELEC karon mga pangga maoy masunod, sila ang hari karon. Aha. Ayaw ay nag-isa. Batas COMELEC. At talking about COMELEC, dunay bag-o nga mga commissioner ang na-appoint no, even though hapit na mag-start ang election campaign period rather last Wednesday dunay bag-ong nag-take out nga gi-appoint sa ato ang presidente sa Pilipinas. Hi to our PNP director in Occidental Province and likewise dinhi sa ato sa Davao del Sur at lahat ng mga Chief of Police. Good morning sa inyong tanan mga palangga. O karon mga pangga makauban nato no, nandiyan na ba siya? Makauban nato karon mga pangga ang Deputy Chief Provincial Operation Management Unit ng Davao Occidental Police Provincial Office. Ato ang makauban karon si Police Captain Attorney Joselito Cortez, mga palangga, og ato ang siron gikan kaniya ang mga impormasyon og katikaran gikan sa ilang provincial office kabahin sa pagpangandam sa national and local elections karong tuiga. Sumasayaw ang langit kay Where is he? upang magdiwang. Pasok na po kayo, sir. Nakinig ba kayo dyan sa kabilang pikas? By the way, mga palangga, ato ang pasalamatan, ato ang duha ka gobernador sa probensya ng Occidental, Governor Attorney Franklin Colin Bautista, isa sa ato mga sponsor sa ato ang gobyernong balitaan. Likewise, ang ato ang gobernadora dinhi sa Maanyag nga Paraiso, Governor Evon Ronya Cagas. Good morning, ma'am. Chief, andyan na ba kayo? Aha, connecting pa kayo. Mahina pala ang signal doon. Kasi kahit dito, no, mahina din ang signal natin. Last night pa yung nag-start hanggang kanina. Mahina ang signal. Kaya signal is very important, no? So, pati ang atong lawas, kailangan og signal. For the meantime, wala pa ang ato ang panauhing pangdangal. Mga pangga. Signal is central life. Kalikasan at kultura. Mga problema tayo. Kung wala tayo signal, we cannot communicate. Lalong-lalo na ang ating katawan. So, kailangan mga pangga, padaghanon, pakusgan rather, ang ato ang signal sa ato ang lawas. Ito lang ang solusyon, Asaya Redox. Reduction Oxidation. Ayaw padaghanan imong oxidation, kailangan pantay, man-neutralize, and ang makagovern anak mga pangga is only redox. Nag-iisa sa mundong ibabaw. Try ninyo mga pangga in all your illness and or diseases. Pasasalamat at pagpupuga. Malaking tulong po ang ating redox signaling molecule. Ang langit kay Kanina pala yung ano nila doon, no? diwa. So, while waiting sa ato ang panauhing pangdangal mga palangga, Sayaw, sayaw. ato ang istoryahan karon ang mga balaod sa COMELEC, no? Ugma puhon sugod na ang baklas
sa mga tarpaulins nga wala gibutang sa designated areas dinha sa public, pero kung sa private property gipangbutang dili na siya hilabtan sa COMELEC bisag unsa pa nakadako na imong naong diha. Pero katong gipangbutang ninyo sa public places na mga tarpaulin ay baklason jud to, labi na og wa pud mo nituman sa kining sizes na gitugot sa COMELEC. Unya ang gun ban, alright. Nabay curfew? Nakalimot ko. So, bibo na kaayo ang karsada, mga pangga, sugod, unyang kadlawon. Aska na yung pagkabibuha. Bahala og wala ko'y kontrata diri sa mga nanagan sa senatorial candidates nga naas landong kalinyada nilang Attorney Vic Rodriguez, nila ni Marcolita, ilang mga kaubanan. Ako ana silang buhatan o production. Akong ipang papilit ilang mga numero para ma-familiarize na to mga pangga nga ato silang mabutuhan. Wa pa ko nangumpanya ha. Alright. Okay, mga palangga, not yet. Talagang mahina po yung signal nila doon sa Occidental, mga pangga, kung nasaan naroon po si Police Captain Attorney Cortez, Joselito Cortez, ang Deputy Chief Provincial Operation Management Unit ng Occidental Province Police Provincial Office. Lalakbay sa himpapawid kay sarap Monitor mo direct. sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw. Alright, parang ayaw itugot ng panahon, mga palangga, kasi po hinang-hina po talaga ang kanilang koan. Okay, wait. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahilan upang mag-iwang tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Lupa ay niyayanig ng mga awitin. By the way, mga palangga, no? Ako alam sa aning pahimudsa ng higayon. Sarap ng buhay na inaalay sa Karong July pa ha. Dili ang kuan, sona ato ang hisgutan. Karong July, umaabot na July, mga pangga, ang Digos Metro Lions Club upang mag-iwang. magpa-raffle, mga pangga, og car. Sakyanan, datuan nila. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. For a cause. Kay ang proceeds ani mga pangga ay para ni itabang sa mga nangangailangan sa all pillars, no? Sa cancer, pediatric cancer, sa House of Hope, sa environment na programa nato, kasi we are going to launch sa Pajak na para sa kalikasan this coming April Maawit. sa Earth Day. Hey, Humanitarian, ano pa ba, vision. yeah. Basta 8 ka-pillars po yon, mga palangga. Suma So we need na mag-fundraising po ang club. ay umaawit. Atong suportahan ni mga pangga, major prize, Toyota Vios. Minor prizes, cash, 100,000, 50,000, 25,000. Upang mag-iwang. Yun ang mga minor prizes. Ang draw date, ani mga pangga, month pa lang, wala pang pizza. Basta July 2025. Sayaw, Og ang ticket, ani mga palangga, is only 99 pesos. Lo,
palit mo pulo ka buok. Ug di ba 50 ka buok. 99 pesos po ang ticket. Maraming dahilan upang mag-iwang tayo ay pinag-isa ng langit lupa kalikasan at kultura. Alright. So, muna siya mga pangga. Ato ani siyang kaning suportaan ang maong project sa Digos Metro Lions Club. 99 lang ang kuan. Maybe next month or katapusan na anatay available na ticket. Pwede na mo magpalit og sayo. Kunin ng mga Kay basi ganahan mo mudagdag na pod inighapit na ang raffle. mabuhay sa ilalim ng Okay. So ayan mga pangga ha. Ayaw kalimot. Ay, nalimot day ko daghan ba kung ticket nga raffle. Uy, man ako ni na napilapan. Ako din yung pilapan unya. Kaya basta hindi makadaog pug ko. ay pinag-isa. Alright. So mga pangga, I think sus ka, ang oras ba? Alas 9:26 na sa Kabuntagon mga pangga. Wala pa kapasok ang atong guest because of internet connection nila hinang-hina po, no? So magkuan sa ta. Mag-health talk sa ta. Mag-health talk ta mga pangga. Gahapong adlaw ha, si Jerry Luyaka nagsakay og bus. Storytelling na lang sa taron. Nagsakay siya og bus. Pag naog niya, natingala na lang siya nga nikalit og sakit ang iyang mata. Katol, sakit. Di gilugod niya. Pero tinangpulahaw niya, nihubag diretso. Kuha siyang pag-abot rin sa station, admit ni John. Pag-abot sa station, yatagan ako siya eye drops, Redox eye drops. Atong tan-awon unya iyang mata kung naapabay ang mata. Alright. Okay. So, importante ang signal mga pangga ha. Tingnan nyo ngayon, pag wala tayong signal, we have no communication. Mahina po ang communication natin. So, pati ang ating katawan, kailangan po ng signal. Ayan na po ang ating guest today. Mga pangga, naapay meeting si Karina. Muapas lang siya karon. So, tayo muna ang magsasama-sama ngayon. Ladies and gentlemen, presenting to you our guest of honor today para po sa Gobyernong Balitaan, Pangga, Bida Ka. Minaw yuta diri mga pangga kay walay fake news din nga programa ha sa Energy FM. Lahat po ay totoo. No fake news, walay mugna-mugna. Well, mga pangga, atong makauban karon ang ato ang Deputy Chief Provincial Operation Management Unit of Davao Occidental Police Provincial Office. No other than Police Captain Attorney Joselito Cortez. Sir, good morning. Sir, live po tayo, sir. Oo. Yes po, ma'am. Good morning po, ma'am. At saka good morning sa tanan ng mga naminaw sa Timog Davao Occidental po, ma'am. Yeah, hina pa lang signal. Amo apo diri, sir, no? Hinay-hinay po kagabi pa ni hantod ron. Mas labaw na siguro diya sa inyo ha, sa ato ang Occidental Province. Alright. Sir, kanang una na to sayron ang tanan no nga mga katikaran kay ugma na biya jud magsugod ang national na mga kanang kandidato ang campaign period ng mga senator. Ang uban karon nangandam na nag-motorcade na sila, nagla-launch na, preparation kasi midnight, mamayang 12 o'clock they can start, and then sa kadlawon pwede na sila magsaba-saba, mangumpanya na sila. Before going further, pwede pa nimo i-greet din ha imo makaubanan, sir, shout out nimo, and likewise I would like also to greet no our provincial governor, Attorney Franklin Colin Bautista. Go ahead, sir. Okay, ma'am. Ako ang i-greet no ang ato ang Timog Pwersa sa Kapulisan sa Davao Occidental Police Provincial Office nga gipanguluhan sa ato ang maabtik og very supportive kayo nga provincial director na si Police Colonel Sherwin M. Butel.
o inubanan usab sa amuang Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Richard Taal o ato ang Deputy Provincial Director for Operation nga si Police Lieutenant Colonel Pugong o sa tanan nga mga opisyal o mga non-uniform personnel o mga dili usab opisyal sa tibuok Davao Occidental, may buntag sa tanan. Alright. Okay, so sir, tuan ang sugdan ang ato ang mga pagasayro, no? Mga katikaran gikan dinha sa ato ang probensya sa Davao Occidental nga gilangkuban og 5 ka mga munisipyo og 105 ka mga barangays, no? Katikaran ni dinha sa ato ang kabahin po sa pagpangandam ninyo sa national and local elections. So, I think siguro parang walang initan dyan, no? Pero sayron gihapon nato ang inyong mga katikaran o inyong mga pamaagi din ha, according sa balaod karon sa Comelec kay sila may hari karon, no? Sir, go ahead, Attorney Cortez. So far ma'am, ang ato ang preparation in behalf sa ato ang kwerpo sa kapulisan sa Davao Occidental Police Provincial Office ma'am, natay simultaneous nga checkpoint nga ginahimo. Actually dili lang ni siya sa Davao Occidental pero sa tibuok region ni siya. Natay duha ka checkpoint taga-adlaw gina siya nga ginahimo ma'am. So a total of 4 hours gina taga-adlaw ang ato ang ginahimo nga checkpoint sa tanan nga mga unit ma'am. Natay unit sa Mobile Force Company o at the same time ato ang tanan nga mga munisipyo nga kapulisan sa munisipyo nagakandak gyapon na og checkpoint. At the same time ma'am, napuntay mga series of activity nga ginahimo, labi na ang pakig-meeting sa ato ang provincial Comelec officer. Siguro natay upcoming na pud nga meeting para pagahisgutan na pud ning mga unsay atong ipang-prepare sa umabot nga eleksyon. O sa pagkakaroon ma'am, this day, for information lang sa tanan, na ay operation backlash nga ginahimo ang ato ang Comelec sa Malita, inubanan usab sa atong kapulisan o uban pang mga agency sa gobyerno po ma'am nga Alright. naga-prepare ni nagakandak Alright. ni. Ang Operation Backlash di ay sir nagsugod na di ay today. Abi na ko ugma pa sila magsugod. So nagsugod na di ay sila today, no? Sa pamaklas, no? Apil ba sa kuan sir backlash ang kanang mga tarp or mga unsa nang paraphernalia nila nga ilang gilansang sa kahoy? Kay bawal ba gyud na, no? Yes po ma'am, actually kanang ato ang ginahimo nga operation backlash nga multi-agency na siya nga nagahimo ni ana ma'am. Pinasikad na siya sa memorandum circular nga ginapagawa sa Comelec. Kung wala ka mosunod sa prescribed nga gihatag sa Comelec, so ginatanggal ginato na siya ma'am, ginapatanggal na sa atong Comelec ma'am. Yeah, aside sa sa katong ginabutang nila sa private property na gi-allow sila sa private property mo lang to ang exempted, no? So lahat ng mga Yes. kanang dili mao ang designated area nga ilang gipangbutangan, baklasin talaga yon, no? Pero so far sir, diha sa ato ang probensya sa Occidental, sa imong tan-aw, murag di man kay siguro mohago diha sir, no? Kay murag okay man kayo ang dagan sa pamulitika diyang dapita. Sa akong panig karong panahona, murag ang tanan diha ni follow man jud sa kuan, murag walay kaguliyang sa akong tan-aw ba. Kanang malinawon kaayo ang ato ang Occidental Province mo na akong naobserbahan lang. Yes po ma'am. Anything else sir about sa gun ban, about sa whatever nga bawal nga buhaton na implement ba tanan sa atong mga enforcers, tanan nga mga mando sa ato ang Comelec? Go ahead sir. Anything else pag yun nga imong madagdag mga activities ninyo aside from Yes po. class? Yes po ma'am. Actually bisan nung sa krimen nga
ginahimo sa mga suspitsado nga ginagamitan og pusil, tapos na-recover na to ang pusil. Automatic yan po na sila nga magatubang sa violation sa ato ang kumilig gun ban. Actually na natay na file na og kaso ma'am sa ato ang okay. Sa provincial checkpoint office ma'am. ninyo na siya nasakpan, sir, sa checkpoint. Kay na may exempted, di ba? Nga makadala gihapon og baril, pero kung wala sila nag-apply, dakpon jud sila kung masakpan, no? Oh, yes, ma'am. Kung masakpan, Oo. tarungan yun ninyong tago. Unya, kuan sir, kanang sa inspection bitaw, di ba sa Comelec checkpoint, Comelec checkpoint, tama. Ang buhaton lang dito, open the window and i-light ang ilaw at saka tingnan yung mga tao sa loob. Paano sir, kung naigitaguan dito sa ilalom nga baril? Paano yun? Kay bawal Actually, man ma'am, ninyo we're- i-abri ang compartment. Yes, ma'am. We're not allowed, ma'am, under the law, ma'am, nga i-open ang Oo nga. unsay mga sumod diha sa ma'am, sa sakyanan. We are mandated lang, ma'am, sa visual search lang totally. Yeah, visual, tanaw lang, no? Pero Yes, ma'am. Yes, ma'am. sa akong tanaw, daghan gyapon makalusot kay tanawon lang man niya, anaon lang mo, labi na og gwapo kayo ang nasa checkpoint, unya anaon sa babay, "Hi sir." O wala na, go. Unya na dito siya dala. Na dito siya dala so makalusot siya. Diba? Kung ususin ba kung ato yung una-unaon, ngano man ni ingon ani raman, no? Gawas lang siguro even though ang kanang paseroan inana lang gihapon. Actually, ma'am, ang sa ato ang pasahiruan, dili siya susama o Sa private. with regards sa kanang privacy, i-compare sa ma'am, Kay i-compare sa public na limitation, i-compare sa mga private nga mga vehicle. Alright. Bit. Pero ang katong mga pasahero na to, ma'am, nga sa mga pasahiruan, dili gyapon na to allowed nga i-open ang ilang mga bag. Dili gyapon allowed unless nga natay mga information na validated Kadudahan, na no? information. Naamoy Yes, ma'am. report nga madawat unya. Yes, ma'am. Yes, Kuan ma'am. kanang nga na-report madawat nga kani nga bus number, kani nga sakyanan number, plate number, blah blah blah, like kahinahinala, blah blah blah. Mauna siguro siya inyong aksyonan. Pero kung wala, dili gyud allowed kasi yun ang sabi ng Comelec Provincial Supervisor, no? And under the circular, just open the window, visual lang jud, and i-light ang suga, then after then wala na, go na sila. So kanang murag kanang easy lang kaayo, no? Dili kaayo siya harsh kay bawal man nga kung anon kanang i-open ang compartment. Alright, so ang inyong mga nasakpan sir nga walay application, walay certificate of exemption sa Comelec gun ban, diha na sa checkpoint ninyo nasakpan. Nakatong imong giingon kanina na mo'y case ana. Nami case ma'am, actually dili ni siya sa checkpoint ato nasakpan, gigamit ni siya na shooting incident, ma'am, nga nahitabo sa ato ang usa sa mga munisipyo diri sa Davao Occidental, gigamit ang pusil, nadakpan nga nasa iyang posisyon ng pusil, automatic to siya nga mapailan og aside sa krimen nga iyang nahimo. Automatic mapailan So, siya og double. sa Comelec gun ban po, ma'am. Double ang iyang kaso ato. Yes po, ma'am. Igo man siya sa Comelec gun ban unya. Kuan plus Kahimo ang katupad krimen. yung krimen nga iyang gibuhat, agoy Ginoo ko muna mag-ingat, no? So anything else, Attorney Cortez, no? Kap to ang siren pa, unsa pa ang uban natong mga activity din ha sa ato ang probinsya sa Occidental. Go ahead. Is an order, pwede din isingit natin. Yes, ma'am. Actually, ma'am, ang ato ang areas of concern lang naman po, ma'am, dito sa Davao Occidental areas. Yun lang mga munisipyo na mayroon talagang mga kalaban. So, mayroon tayo dito, ma'am, sa Don Marcelino Municipality, sa Jose Abad Santos Municipality, at the same time sa Sarangani Municipality. So medyo down tayo, medyo may gina-focus na to ang kanang mga area, ma'am, with regards to security. So gina-beef up na to na mga areas kay diha man ang posibleng
labi na ning atong mga supporter nga usahay mao puy maka hinungdan sa kasamok ma'am. So Bitaw. ato ang gipunutan Sila ng atong jud ang- security diha sa mga areas. Mga supporter jud bitaw karon ang kuan oy, amot na lang unsaon niya. Mas grabe karon, mas grabe amo adresser no. Alam mo naman yan siguro, mas grabe dito sa amin sa Davao del Sur. Pero sige lang, ang mga supporter kasi isog pa sa mga enforcers. Ayan. Mga enforcers, ayos kaayos sila no, magsabay tama sa flow. Sa atong sabayan natin ang kultura, ang attitude ana para dili unta mo init no mo silaob ang mga di pagkasinabtanay pero I know din ha sa ato adya sa Occidental okay jud kayo na about sa mga issues sir na ba mo apil lang gyapon nato ni no kay ratsada na lang natin to kasi hindi naman problemado about sa election, hindi naman problemado talaga ang Occidental Province. About aning mga cases sir na may mga van nakabangot, manguha og mga batanon, mga high school kasagaran, na ba mo experience na ba mo kaso din ha sir nga na encounter, how true is that? Pardon po ma'am, yung mga ban ma'am Oo, na yung ano mga yung ba na mga manguha og mga estudyante or mga bata kasi naakoy na naiisa ka kapitan diri sa amoa sa Davao del Sur sa may Bansalan bitaw na ay nagbaklay nga estudyante after the exam pauli siya paingon sa ilang balay pag-abot sa tulay sa Marber na ay ni pick up sa iyaha pasudlon siya sa van nakabangot. Siguro naman dili man siguro ni fake news kay ultimong kapitan sa ila sa Marber nagpagawas mag-statement no pero nakaipso tong estudyante and dili lang kay kana nga insidente nga daghang at any rate dili man gyud ta maminaw sa social media kay mostly mga fake news no mga promotions para daghan silang views pero daghan naman gud ang ingon ani nga panghitabo no diha ba sa ato sa Occidental wa ba mo'y mga namatikdan nga sama diri sa amo ang mga namatikdan nga manguha og mga estudyante no unsa may purpose ana nila Yes, ma'am. Baligi ang kidney Yes, ma'am. unsa ba Actually ma'am sa Davao Occidental ma'am, unlike sa Davao del Sur ma'am, dali ra kay nato i-close ang atong area diri kung gusto mo lang. kay one way no nya dagat Yes ma'am, yes ma'am. O duha ra ang agianan nila no dagat wa man pud jud na sila eroplano dagat ra yes, diya sa ma'am. karsada so dali ra jud kaayo no kung ingon ana na ay makasulod din ha. Yes ma'am. So ang ato lang ginahimo ana ma'am natay round the clock na checkpoint nga ginahimo diya sa may trukat ma'am, round the clock na sila. Tapos napuntay permanent checkpoint na sila diya sa trukat Santa Maria. Tapos napuntay permanent checkpoint gihapon round the clock na ginahimo dito sa may Kitayo nga area ma'am sa Jose Abad Santos which is boundary na siya sa Sarangani to Jinsan. So kana lang gi-contain na nato na, gi-tight na to ang security. So kaluis Ginoo wala man po mga informasyon nga mga nadawat namo with regards anang mga isyuha po ma'am sa Davao Occidental. Sana nga no dili sila makapasok din ha no. Diri manggod sa amo sa Davao del Sur daghan manggod kaayo og agianan daghang malutsan-lutsan no. Yes. Hinaot-unta nga kanang mapakgang po ni sa atong mga enforcers kung mo action po ato ang mga citizen kung halimbawa diha dayon ma-actionan dayon kung dunay report na kanang tinuod nga impormasyon kay pero bisan pa siguro og kanang mga makulbaan po ta sir oy pero lami kay din sa ato na sitwasyon sa Occidental kay murag di kay mo hago diha sir di po ba di kay hago sir no. Yes ma'am, actually Di kay mo ma'am, hago sir makita na ko sa imong naong sir wa jud kay stress no. sa ano ma'am kasi ma'am sa throughout Davao region ma'am, ang Davao Occidental minimal lang talaga yung mga crime na mga na-recorded po dito. Oo nga kanang nindot kay nya murag dali ra kay ma-manage din ha no kay kung naay mga dautan makasulod dali ra jud kaayo tinuod i-close no ang ilahang agianan gawas lang kung naka-helicopter sila dagat og dinha lang sa kuan karsada jud sa road highway dali lang jud kaayo ang
Ato ang mga barangay, we have 105 barangays no in Occidental Province so far. Okay lang gihapon ato ang peace and order situation, sir, no? Gawas lang atong kuan at inarrate katong mga insurgency, murag sa army naman na sila na belong, no? So sa ato sa PNP nga side, murag manageable jud ka isa nga tanan as in 91.1%. Alright. Yes, ma'am. Actually, ma'am, always na mo diri nga kung naay as per record, ma'am, halos mga almost 90% na krimen nga mahimo diri, ma'am, masolve gyud na mo, ma'am. That's good, no? Palakpakan po natin, no? Ang ating PNP, Occidental Province. Ayan, mga tangga. Kung ani tanan, ang tanang mga probinsya, wa gyud tay problema unta, pero unsa unta man, oy, nga daghan man jud malutsan ang mga kriminal, ang mga dautan, no? So kanindot unta og one way ra tong dalan, no? Pastang wa jud problema. Kami man gud diri, labi na diri sa Digos City, sir, no? Kay agianan jud mi tanan, no? Sa padulong agianan, so diri bantayanan jud kay sa nga tanan. Manghinaot lang pud mi diri, sir, no, nga kaning mga huluhungihong, kanang mangidnap, mangawat og mga estudyante, unta na ay bisag isa lang jud kabuok nga madakpan, no, kay para ma-solve dayon ang krimen. So anything else, sir, no, ang ang siren gikan sa inyong probensya about sa operation sa ang mga kapulisan din, if there's any program pa nga coming nga mga activities ninyo din sa ang PNP Provincial Command. Go ahead, sir. Actually, ma'am, ang program nga continue lang gyapon nga gina-implement namo kini nga ang anti-criminality campaign sa Davao Occidental. Alright. Despite the fact na gamay ra og krimen diri, rest assured namo ang mga katawhan nga pag naay krimen nga mahitabo, amo agid nang paningkamutan no 100% nga isolve namo ang krimen nga mahitabo. Then continue lang gyapon ta sa atuang checkpoint nga ginahimo, o at the same time medyo atuang areas of concern during the time sa election, doon na lang tayo tulo ka munisipyo out of 5 municipality. Katulang na ay mga rivalry po, ma'am. Yun lang po, ma'am. Oo. So far, so good. So good, no, nga ma-maintain nato ang peace and order. Unya, hangyoon na lang pud nato ang mga supporters at inarate di man init ang politika din, ha, no? Yes, sa ato sa Occidental Province, dili pareha diri sa amua sa Davao del Sur. By the way, sir, igon sa nimo si Attorney Nico Cortez? Kasi mo, ana? Taga-Bansalan na yes, siya. ma'am. Taga-Bansalan, ma'am. Si Nicolo, ma'am. Attorney Nicolo, ma'am. Oh, kaila mo ana niya? Igagaw, ma'am. Igagaw di ay mo buutan biya kay na siya. So buutan pud ka, no? Aha. Yes, ma'am. Ayan, mudagan siya, no, pa magpapili siya pag Yes, ma'am. Mudagan sa konsehal, ma'am. Syudad sa Digos. Nakita mi, no, bag ulang nga mudagan siya pagkakonsihal. Igagaw pag atan abitan ako attorney, sus duha ka buk attorney ani Cortez, no? Si Nico igagaw ni Police Captain Attorney Joselito Cortez. All right, sir. Murag ka ng malinawon man jud ka itong kahimtang din, ha, no, sa probinsya, pero ampo lang gihapon ta, no, nga ilihay gihapon ta sa mga dautan nga mga elemento para mamintinar og peaceful kaayo ang kanang pagpuyo sa atong mga lumupyo diha, lami ang ilang katulog, pwede sila magwara-wara nga di sila mga hadlok nga dunay dautan mo bingwit nila ang ato ang kuan lang, sir, ato ang mensahe sa katawhan, not only sa Occidental but in general, no, tanan natong mga kaigsuunang katawhan, tagaan nato og mensahe gikan sa inyo, sir, sa mga enforcers through you. Go ahead, sir, your message for the people. Ako alang mensahe, no, ngadto sa mga katawhan sa Davao Occidental, ang in behalf sa ang provincial director nga si Police Colonel Sherwin Butel, there is assured na mo na ma-maintain na to, no, ma-maintain na to ang peace and order sa to ang area sa Davao Occidental. O kuno galing dili man gani malikayan nga nagay mga krimen nga magapanghitabo, there is assured na mo nga kini amo yung pagasulbaron sa dili pa mahuman ang 24 hours nga gikan sa pagkahitabo sa krimen, no. So
padayon lang gyapon ta nga magpano kung unsay nasa balaod, labi na sa karon nga medyo higpit yun ang checkpoint nga atong ginahimo. Dapat aware mo ta sa balaod sa trapiko kay sigurado nga basig mag-viral na po pag-abot sa panahon nga nagsigir ang checkpoint ng pulis. Oh, niya. Gina-critic ninyo. Oh yes po ma'am, kuan lang, nagtrabaho lang ang ato ang mga kapulisan kung unsay mandato nila para sa proteksyon sa mga katawhan sa amuang area. Ug katong mga silingan pud namo nga mga nagplano o nagplano dawtan nga mosulod sa Davao Occidental, nakabalo na mo mismo nga ang atong Davao Occidental lisod siya sudlan o lisod pud pagawas. So rest assured nga kung maghimo mo krimen diri sa amuang area, dapat yung tsansa nga masikop mo sa balaod. Yes, mauna no, mga daotang tao nga dunay daotang plano musulod gani mo sa Occidental Province, paniguro jud mo nga namoy langob kataguan kay di na jud mo kagawas. Gawas lang kung purlon ang inyong sakyan pagawas. Muhigda mo glungon. Alright. Maybe makalusot mo. Mo na mag-ingat po. So, nindot kaayo no, mabuhay ang Occidental Province. Malinawon ang ato mga katawhan din ha, ang lumupyo, mga palangga no, about peace and order, wala tayong problema. Meron man mga palangga away-away dumot sa pamilya kung doon na may krimen ay makita na matay dito, gilabay, gidunggab, etc. Mga away nila personal, no? Kay nag-initay na, counter na ang mga pulong, ang mga sakit, unya wa na kaagwanta, kuha nagpinuti, halatigbas sa kalaban nga wa kabantay, maura na ang kasagarang krimen nga mahitabo mga pangga personal na alitan. So, yun mga pangga, napakagandang information na nakuha nato gikan sa opisina sa ato ang Davao Occidental Police Provincial Office through Police Captain Attorney Joselito Cortez, ang Deputy Chief ng Provincial Operation Management Unit. Sir Cap Attorney, grabe, daghanan nimong titulo oy. Kanang daghan kayong salamat sa imong oras sir no sa pag-join sa ato ang gobyernong balitaan Pangga Bidaka para po sa ating mga kababayan, para po kampante ang atong mga kaigsuunan to travel, especially entering the province of Occidental. Ayon sir, mabuhay at kapayapaan sa ating probensya sa Occidental. Alright mga pangga, in behalf of Ma'am Karina Cayon, my partner sa Philippine Information Agency, sa pangalan po ng ating mahal na Panginoong Diyos, ang atin pong tanging tagapagligtas. Ako po ang inyong lingkod, Kabinida Ramos, sa ating programang Gobyernong Balitaan dito po sa Energy FM 91.1 Digos. At patuloy po tayo mga pangga sa pagpakinig para po lahat po tayo well-informed. Dito po sa ating programa ay walang fake news. Lahat po dito ay totoo at galing po sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno for general information para sa lahat. Mabuhay tayong lahat, makabuhay. Stay tuned, stay alert. I'll be back for Good Governance program. Babu and God bless us all. Thank you, sir. Bye. Thank you. Sayaw, 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 sumasayaw ang langit habang